Hello mga kayanggaw! Hello po! Welcome back to our channel. Once again, I'm your narrator and voice actress for this channel, Miss Jem. And my co-voice actor here, Randall! yes. And as promised, lagi po tayong may kayanggaw of the day. Ha? Meron na naman? Yes, at ang mapalad nating kayanggaw na napili ay Si Colleen Mabate. Ayan, sabi niya dito, hello Miss Jem, alam niyo po ba? Napakaganda talaga ng mga kwento ninyo. Lalong-lalo na po talaga yung si Red. Kapatid ko po kasi yung batang yon. Nung narinig niya, parang napagtanto niya na wag maging babaero. Talagang nakakaya nung araw na yon. Parang naguntog ata yung ulo niya. Nagbago agad. Parang nauntog yata ang ulo niya. Oo. Nagbago agad. Nakapulot po na talaga ng mga aral sa mga kwento ninyo. God bless po Miss Jem and Sir Rendell. Pati na rin sa inyong channel. More power po. And pa-shower out po from Malitbog, Bukidnon. Ayan, sa mga taga Bukidnon. Hello po sa inyo. At ayun nga, diba? Yung storya na yun ni Red, babaero kasi yung si Red. Tapos, sakto, yung kapatid niya raw ay Red, din yung pangalan. Yes. So, nakapulot siya ng aral na wag nang maging babaero, diba? Dapat ay faithful tayo, loyal. Okay, mga kayanggaw? At wag na nga nating patagalin pa. Humanda na kayo at kumapit na kiligin at kilabutan sa ating istorya ngayong araw na tungkol sa istorya ni Eva. Let's hit it! Hanggang saan nga ba kayang lumaban ng tao pagdating sa pag-ibig? Ano ang kaya mong isakripisyo para mabawi ang taong mahal mo? Magandang araw po, Miss Jem, at sa lahat ng nakikinig. Ibabahagi ko ang kwentong pag-ibig ko na may halong katatakutan. Childhood sweetheart ko si Abel. Mabait, masipag, at akala ko siya na talaga. Pero dito nagsimula ang lahat. Nang bigla niya akong hiniwalayan. Ako nga po pala si Eva at ito ang aking kwento. Eva, may mahalaga akong sasabihin sa'yo kaya nandito at pinapunta kita. Alam ko na yan. Tungkol na naman yan sa anniversary natin, no? Alam mo, hindi na natin kailangang mag-celebrate pa. Ayokong gumagastos ka dahil sa akin eh. Alam ko namang nahihirapan ka rin sa pangingisda. Hindi yan ang dahilan kung bakit nandito tayo. Ha? Gusto ko sanang makipaghiwalay. Teka, ano? Makikipaghiwalay ka? Abel, wag ka nga magbiro ng ganyan. Nung nakaraang buwan lang, nagpaplano pa tayo kung kailan tayo ikakasal eh. Tapos ngayon gusto mo na tayong maghiwalay? Alam ko na yung mga ganyan eh. Pinaprank ko lang Ano ako. ka ba, Eva? Kahit minsan, subukan mo namang maging seryoso. Yan ang dahilan kung bakit gusto kong makipaghiwalay sa'yo. Hindi na ako masaya sa piling mo. May iba na akong mahal. May nakilala na akong dalaga ron sa dalampasigan. Kakaiba siya. Maganda siya. At higit sa lahat, kayang-kaya niya akong buhayin. Abel, narinig mo ba yung sarili mo? Sigurado ka pa talaga sa mga sinasabi mo, ha? Babae yung bubuhay sa'yo. Alam mo, sinasaktan mo na ako eh. Sigurado na ako sa mga sinasabi ko. Gusto ko na makipag-iwalay sa'yo. At wala na akong magagawa. Hindi na kita mahal. Hindi mo na rin ako mapipilit. Aalis na ako. Tinalikuran ako ni Abel. Pero hindi ko kayang pakawalan siya. Kaya lumuhod ako sa sahig. Nagmakaawa at niyakap ang mga paa niya. Kahit gaano kasakit sa loob ko. Sa unang pagkakataon, umiyak ako ng dahil sa pag-ibig. Ang bigat sa puso. Dahil para sa akin, si Abel na ang lalaking gusto kong makasama habang buhay. Ano ko ba naman, Eva? Tama na. Pwede ba pagbigyan mo na akong lumaya? Nasasakal na rin naman ako sa iyo eh. Kaya gusto ko na makipaghiwalay. Abel, nagmamakaawa ako sa'yo. Huwag mo akong iiwan. Wala naman akong ginawang mali, diba? Hindi naman kita pinigilan sa mga gusto mong gawin sa buhay mo. Ayoko na nga.
Naiintindihan mo ba yon? Ayoko na! Pero bakit bigla na lang nagbago? Hindi ako nagbago. Hindi na lang talaga kita mahal. Patawarin mo ako, Eva. Pero hanggang dito na lang ang lahat. Mahina niya pa akong sinipa para lang mabitawan ko siya. Dahil sa paghihiwalay namin na yon, nawalan ako ng ganang kumain. Sobra akong nasaktan. Hindi matanggap ng pride ko na iniwan ako ni Abel dahil sa ibang babae. Halos hindi rin ako makatulog ng maayos. Ramdam kong may mali. Parang hindi si Abel ang kausap ko. Ilang araw pa ang lumipas, naglakas loob akong pumunta sa bahay ni na Abel para makausap ang lola niya. Pero wala si Abel nang dumating ako dahil nasa pangpang sila at nangingisda. Bakit ka ba narito? Akala ko ba sabi mo nun hindi ka na makakadalaw dito sa amin dahil nga marami kang ginagawa. Ano namang hangin ang nagdala sa'yo rito? Lola, bakit po ba nakipaghiwalay sa akin si Abel? Hindi ko po kasi talaga maintindihan yung dahilan niya Sabi niya, may nakilala na raw po siyang kakaibang babae. Totoo po ba yun? Oo siguro. Siguro nga hindi mo na nabibigyan ng panahon kasi si Abel. Kaya baling na lamang ang atensyon niya sa iba. Wala na tayo magagawa doon. Ayaw na sa'yo ng tao Lola, kausapin niyo naman po si Abel na balikan na po ako. Hindi ko po talaga kayang mawala siya sa akin Ay dako, pambihira naman. Wala na ako magagawa kung ayaw na sa'yo ng apo ko. Kung ano ang desisyon niya, yun na yun. Bumantong hininga na lamang ako dahil parang wala naman siyang balak tulungan akong makipagbalikan kay Abel. Maya-maya pa, dumating na si Abel mula sa dagat. Bitbit niya ang 2 baldeng punong-puno ng malalaking isda. Eva, anong ginagawa mo rito? Di ba sinabi ko na sa'yo na tigilan mo na ako? Abel naman huwag mo naman gawin sa akin to. Tingnan mo, ilang araw pa lang tayong magkahiwalay pero tingnan mo, wala ka na ng pinayat ko. Wala na akong pakialam sa'yo, Eva. Ay nako, kung talagang mahal ninyo ang isa't isa, matuto kayo magparaya. Walang pilitan ng pag-ibig. Kapag ayaw na ng isa, bumitaw ka na. Si Eva lang naman ang ayaw makipaghiwalay Sige na, umuwi ka na lang sa inyo at gawin mo ang trabaho mo noon bilang isang albularyo. Hindi kita kailangan. Mas kailangan ka ng mga tao ron sa inyo. Kaya ka ba nakipaghiwalay sa akin dahil sa nawawalan ako ng oras sa'yo, ha? Pasensya na pero hindi na talaga kita mahal. Yun ang dahilan kaya ako nakipaghiwalay. Eva, palayain mo na ako. Hindi ko rin alam kung paano nangyari na hindi na kita mahal Basta biglaan na lang ang lahat. Napagtanto ko na wala na akong nararamdaman para sa'yo. Kaya ako nawala ng puwang sa puso mo, ganun. Dahil may pinalit ka na sa aking iba. Ay nako, alam mo naman na pala wag mo nang pahirapan ang apo ko. Hayaan mo na lamang siya. Huling beses na to makikipag-usap ako sa'yo. Baka magalit pa ang bago kong nobya kapag nalaman niya na kinakausap pa kita. Parang piniga ang puso ko noon. Wala na akong magawa dahil wala na siyang emosyon habang kausap ako. Para bang ni minsan na hindi niya ako minahal. Parang wala siyang konsensya. Pero sa kabila ng lahat ng sinabi sa akin ni Abel, wala pa rin akong balak umalis sa bayan nila. Gusto kong makilala ang babaeng ipinagpalit niya sa akin. Kaya pinuntahan ko ang bahay ni Mang Efren. May paupahan siya sa baryo at magkakilala na kami. Eba, napasyal ka. Tuloy ka rito sa bahay ko. Wag na po. Kaya po ako nandito Gusto ko po sanang itanong kung pwede po akong umupa. Ano po kasi, dito na lang po muna ako tutuloy. Sabi ni Abel nakipaghiwalay na siya sa'yo. Ang akala ko nga hindi na kita makikita. Tama po yun. Pero
ayoko po sana makipaghiwalay sa kanya eh. May babae na si Abel. Syempre, wala ka na magagawa kung ayaw na niya sa'yo. May isa pang kwarto roon na walang umuupa. Ay, sige, ihatid kita ron. Sige po. Ang alam ko, madalas magkasama si Mang Efren at Abel sa pangingisda. Naisipan kong usisain siya tungkol sa babaeng ipinalit ni Abel. Sigurado akong may alam din siya. O baka kilala niya kung sino ang ipinalit sa akin. Mang Efren, tagasan po ba yung bagong kasintahan ni Abel? Hindi ko rin alam eh. Pero ang kwento rito, sa dalampasigan daw sila nakikita tuwing gabi. Kada sasapit ang alas 6, umaalis si Abel sa bahay nila. Tapos pupunta ro sa dalampasigan. Sa totoo lang, wala pang nakakakilala o nakakakita sa babaeng yon. Ano? Bakit naman po sa dalampasigan sila nakikita? Malapit ba rin yung bahay po ng babae? Hindi ko rin alam eh. Basta hanggang ngayon, hindi pa namin nakikita ang babaeng yon. Ay, grabe, totoo nga. Kakaiba nga po yung babaeng sinasabi niya. Ito na ang kwarto mo. Tignan mo na muna kung magugustuhan mo ito, ha? Aba, maganda na po to ha. Baka mga 2 buwan lang naman po ako dito. Tapos aalis na rin po ako. Susubukan ko lang naman pong suyuin pa rin si Abel eh. Baka sakaling mag-iba pa yung isip niya at magkaayos pa po kami. Inayos ko na ang mga gamit ko. Hindi muna umalis si Mang Efren sa kubo. Naupo siya, kaya seryoso rin akong humarap sa kanya. Ano ba talaga ang naging dahilan kaya kayo nagkahiwalay ni Abel? Ang sabi niya po kasi, may iba na raw po siyang mahal. Puntahan mo si Bernard mamaya. Kausapin mo siya tungkol sa bagong babae ni Abel. Hindi ko kasi masabi-sabi sa'yo ang tungkol sa bagay na yun eh. Teka, bakit naman po? Sabihin niyo na lang po kasi sa akin kaagad. Si Bernard na lang ang tanungin mo. Nandun lang naman siya sa bahay niya. Magsasabi sa'yo yun. Sige po. Alam mo, sa akin lang naman ito. Sayang ang samahan ninyong dalawa. Matagal na kayong magkasintahan pero ngayon, nagawa niyo pang maghiwalay. Sana magkaayos kayong dalawa. Sana nga po. Pinuntahan ko naman si Bernard sa bahay nila. Nag-iihaw siya ng isda, kaya inimbitahan niya akong kumain. Tumanggi ako dahil gusto ko lang naman talagang makakuha ng impormasyon mula sa kanya. Eba, wala ka na kasi talagang pag-asa kay Abel. Noon pa man, sinabi na niya sa akin na hiwalayin ka na niya pero napatagal lang ng konti. Pero ito, nangyari na. Ay nako, dahil doon sa babae. Nakita mo na ba yung babae niya ha? Ang totoo niyan, hindi pa. Siya lang naman ang nakakakita ron sa dalampasigan. Isang beses nga, sinabihan ko siyang gusto ko sumama para makilala ko yung babae pero ayaw niya. Ibinibilin daw ko si ni Iris sa kanya na huwag magdala ng kasama. Iris pala yung pangalan ng mga aagaw. Yun kasi yung sabi ni Abel. At saka ito pa, ang sabi niya mahaba at maganda raw ang buhok nun. Kulot daw. Para raw siyang diwata. Ano? Teka, nasan ba yung bahay ng Iris na yun? Malay ko ba? Kapag tinatanong ko naman siya, hindi naman siya nagsasabi. Nagulat na nga lang ako dahil nagawa kang iwan ni Abel eh. Ang sabi niya sa akin noon, kahit anong mangyari, hindi siya maghahanap ng ibang babae dahil ikaw na raw ang aasawahin niya. Tapos, bigla-bigla, naghiwalay kayo. Nagulat nga rin ako eh. Pero malakas ang kutob ko na hindi talaga ordinaryong babae yung kasintahan niya ngayon. Hindi kaya multo o engkanto sa dagat yon? Bahala siya. Basta, pinagsabihan ko na yan. Pero hindi nakikinig. Ito pa ang malala. Lumalabas lang daw yung babae kapag maliwanag na ang buwan. Ano? Base sa mga nalaman ko, naisip kong hindi talaga normal na tao ang babaeng sinasabi ni Abel na mahal niya. Pero hindi pa rin ako sumuko. Pagkatapos kong kausapin si Bernard,
Bumalik ako sa bahay ni na Abel. Bukas ang pinto nila. At sakto, narinig kong nag-uusap sila ng lola niya tungkol kay Iris. Doon ako napatigil. Apo, matagal pa bago sumapit ang kabilugan ng buwan. Hindi mo ba namimiss si Iris? Kausapin mo kasi siya nang magpakita naman sa'yo gabi-gabi. Kaya nga po nalulungkot ako Ilang araw ko na rin siyang hindi nakikita. Natatakot ako na baka pinagpalit na niya ako sa iba. Buwisit naman kasi. Bakit kasi hindi nalang pabilugin ng Diyos ang buwan palagi? Para magkita kami ni Iris. Ay nako Apo, nakita ko sa kalendaryo. Bukas ng gabi pa raw bibilog ang buwan. Magpagupit ka na ha. Kailangan kapag nakita ka niya ikaw ang pinakagwapo sa lahat. Tama lang na si Iris ang pinili mo. Dahil may naitutulong pa siya sa'yo. Hindi kagaya nung dati mong kasintahang albularya. Naku bubuhayin mo pa yun kung sakaling magkatuluyan kayo nun Kaya nga po hiniwalayan ko na. Kaya pala. Siguro mayaman yung babaeng pinalit mo sa akin, no? Hayaan mo. Gagawin ko ang lahat para lang makilala ang babaeng yan. Anong ginagawa mo rito? Hoy, huwag kang gagawa ng paraan para masira kaming dalawa. Si Iris na ngayon ang buhay ko. Alam mo, napaka-chismosa mo talaga Nakikinig ka sa usapan namin. Unang-una, wala kang karapatang pumasok sa bahay namin. Malakas ang kutob kong may mali, Abel. Hindi ka naman ganyan Hindi ikaw yan. Tama na. Tigas talaga ng ulo mo Hindi na akong dating Abel na mahal mo. Ay nako, talaga namang nakakasira ng magandang araw tong dati mong kasintahan na yan. Umalis ka na nga rito sa pamamahay ko. Ginugulo mo na naman yung apo ko Kanina ka pa pinagsabihang hindi na nga siya makikipag-usap pa sa iyo. Ano bang mahirap intindihin doon? Napakatikas talaga ng ulo nitong babaeng ito. Maghanap ka na nga lang ng ibang lalaki ron. Syupe! Kinabukasan, bago pa man sumapit ang gabi, kinausap ko si Bernard para samahan niya akong sundan si Abel bago pa man sumulpot ang kabilugan ng buwan. Sa kabutihang palad, pumayag naman siya, pero natatakot siyang baka magalit si Abel. Nagawa ko na yan ng bagay na yan ba? At nung nalaman ni Abel, ay Diyos ko, nagalit siya. Hindi raw magpapakita si Iris kapag may ibang tao sa paligid. Mag-iingat naman tayong dalawa Alam mo, kung hindi lang talaga dahil sa may pinagsamahan tayo, hindi ako sasama sa'yo Nahiya lang talaga ako sa'yo. Maraming salamat, Bernard, ha. Alam mo, ramdam ko kasing may kakaiba talaga nangyayari kay Abel Kaya siya nagkakaganyan. Ito namang si lola niya. Naku, yung pa yung nagtutulak sa kanya doon sa babaeng yun. Sige na, balikan mo na lang ako bukas, bandang 6:00 ng gabi Dapat na dito ka na. 8:00 ng gabi, magpapakita na yung babae sa dalampasigan. Oo, sige. Nang dumating na ang gabing pinakahihintay ko, kaagad kong sinundo si Bernard. Maingat kaming naglakad papunta sa dalampasigan kung saan daw nagkikita sina Abel at ang babaeng si Iris. Maliwanag ang buwan kaya maaaninag namin ang paligid. Nang makarating kami sa dalampasigan, may nakita akong isang babae. Ayan na yata yung babaeng tinutukoy ni Abel. Oo nga, sana umarap siya para makita ko man lang yung itsura niya. Kung talagang maganda siya kulot na kagaya ng sinasabi ni Abel. Oo nga Grabe, kahit nakatalikod ang ganda ng buhok niya Kumikinang sa liwanag ng buwan. Kaya pala pinagpalit ako ni Abel dyan Kasi buhok pa lang, talo na ako. Ay nako. Pero, bakit parang binababad niya yung kalahating katawan niya sa tubig? Hindi ba siya nilalamig? Baka nga hindi. Ano kaya kung lapitan natin para makita natin yung itsura niya ng malapitan? Teka, sandali lang. Ihanda ko lang yung sarili ko sa pagharap sa kanya. Maganda ka na. Si Abel talaga may problema dito kaya kanya iniwan. Tara na, lumapit na tayo kay Iris. Tumango ako. Pero habang papahakbang kami palapit sa babae, bigla siyang nawala sa paningin namin. Pareho kaming nagtaka. At kitang-kita kong natakot si Bernard.
Teka, kanina lang nandyan siya. Bigla na lang nawala. Saan nagpunta yun? Hindi ko rin alam eh. Paano biglang naglaho yun? Aba, may kapangyarihan yata maglaho yun at magpakita kung kailan niya gusto eh. Diyos ko, masama talaga yung kutob ko eh. Parang hindi talaga normal na tao yung babaeng kinababaliwan ni Abel. Diyos ko, nakakatakot naman yan. Ang mabuti pa umalis na tayo. Baka biglang bumalik yung babae tapos may masamang gawin sa atin. Mabuti pa nga siguro. Kahit albularya ako, bigla talaga ako natakot. Nang paatras na kami, nabanggaan namin si Abel. May dala siyang bulaklak. Nabitawan niya yon sa buhanginan. Kaya galit siyang napatingin sa amin. Oh, bakit kayo nandito? Bernard, hindi ba pinag-usapan na natin to? Na kahit anong mangyari, wag na wag kayong pupunta dito? Ay, Abel, ano kasi... Ako yung nag-aya sa kanya. Dahil gusto kong makita yung pinagyayabang mong babae. Natatakotin naman pala yun eh. Dahil bigla na lang naglaho, hindi man lang nagpaalam. Abel, isa akong albularya. At maniwala ka sa akin, hindi normal yung babae Tama na! Tumigil ka na! Naririndi na ako sa'yo eh. Sinabihan na kita, nalubayan mo ako, di ba? Hindi talaga kita lulubayan dahil alam kong wala ka sa sarili mo eh. Ikaw ang nawawala sa sarili mo, Eva. Kita niyo pa tong ginagawa ninyo? Itinaboy ninyo yung kasintahan ko. Umanda ka sa akin bukas, Bernard. Umalis na kayo dahil babalik pa siya. Ang mahal pa ng bulaklak na to pero hinulog niyo lang. Teka, sandali. Saan galing yung suot mong perlas? Akin na nga yan. Gusto kong makita at mahawakan. Pwede ba? Tumigil ka na nga. Huwag mong pakialaman kung anong meron sa akin ngayon. Hindi. Kailangan kong suriin ang itim na perlas na yan. Akin na yan. Pinilit kong kunin sa kanya ang kwintas na suot niya. Pero lalo lamang siyang nagalit. Nahila ko ang kwintas kaya naputol iyon at nahulog. Dali-dali niyang pinulot ang perlas at akmang sasampalin ako. Abel, seryoso? Gusto mo sampalin si Eva? Ilayo muna sa akin ang babaeng yan dahil baka mamaya hindi lang sampal ang abutin niya sa akin. Sinira niya pa pati regalo sa akin ni Iris. Ibigay mo na nga sa akin yung perlas na Ano itim na ba? yan. Hindi ko to ibibigay dahil importante to sa akin. Alam niyo dahil sa ginagawa ninyo, hindi na magpapakita si Iris. Hinihintay ko pa naman ang buong kabilugan ng buwan na to. Nakakainis kayong dalawa. Umalis na nga kayo! Ayos ka lang ba? Oo. Bernard, alam mo ba kung saan galing yung itim na perlas ni Abel na yon? Regalo nga sa kanya ni Iris yun. Kaya sobrang halaga talaga sa kanya. Ang ganong perlas kasi, pag may-ari lamang yun ng mga halimaw na nakatira sa dagat. Halimaw sa dagat? Oo. Alam mo, naguguluhan na talaga ako dyan kay Abel eh. Hindi naman siya ganyan dati, di ba? Alam mo yan. Gusto niya magbago dahil sa babaeng yun. Pero ang gumugulo sa isip ko ngayon, paano nawala ang babae sa gilid ng dagat? Nakita ko talaga nakatayo siya sa tubig eh. Tapos ilang hakbang lang yung ginawa natin, nawala siya. Paano yun? Yun nga rin yung hindi ko maintindihan eh. Kung lumangoy siya, maririnig naman natin yung tunog ng tubig, di ba? Baka prinsesa ng buwan yung kasintahan niya. Yung bang bumababa lang sa buwan kapag kabilog na to? Teka, walang ganyan no? Akala mo ba pelikula yung buhay natin? May malalim na lihim ang babaeng yun. At kailangan nating tuklasin yun. Hindi natin pwedeng pabayaan si Abel, no? Maaari siya mapahamak dyan eh. Paano naman siya mapapahamak? Mahal na mahal niya nga yun. Dahil yung babaeng mahal niya, hindi normal na nilalang. Maaaring may dahilan kung bakit hindi siya lumalapit kay Abel. At yung perlas na itim na suot niya, sinyalis yun na nakatira sa dagat yung babae. Habang nananatili ako sa baryo, naging usap-usapan doon ang takot ng mga mangingisda sa dagat tuwing sasapit ang gabi. Si Abel lamang ang may lakas ng loob na lumapit sa dalampasigan. Isang umaga, ibinalita ni Mang Efren sa akin na may taong natagpo ang palutang-lutang sa dagat. Niyaya niya akong pumunta roon para makita ko ang nangyari. Mang Efren, kapag po ba nangingisda kayo sa gabi, wala po ba kayong kasama? Ang totoo niyan, walang nagigista sa gabi rito dahil sa takot. Ayaw naming mamatay na lang bigla. Naku, bakit naman po kayo mamamatay ng biglaan? Basta, tignan mo na lang ang bangkay mamaya. Sige po. Alam mo kasi, may nilalang mula sa dagat na umaatake sa mga baging isda. Matagal na itong nangyayari pero wala man lang nakakakita ron sa nilalang. Kapag nabibiktima sila,
Bigla na lang nilang hihilahin at tao tapos ilulubog sa tubig. Nang makarating kami sa dalampasigan, malayo pa lang ay nakakarinig na kami ng iyakan. Napahinto ako sandali nang makita ko ang isang lalaking nakahandusay. Tuyo na ang katawan. Wasak ang tiyan at higit sa lahat, may kakaibang kagat sa leeg. Halos lahat ng tao sa baryo ay naroon sa paligid. Tignan mo ang bangkay. Wasak ang tiyan. Wala na rin ang mga laman loob. Diyos ko, kung mabangis na isda ang pumatay sa kanya, dapat hindi na siya natagpuan. Mga kasama, kilala nyo naman siguro si Eva. Isa siyang albularya sa kabilang bayan. Hayaan nyo siyang lapitan ng bangkay. Baka mamaya may maitulog siya sa atin. Teka, hindi ba ikaw ang kasintahan ni Abel? Noon. Pero hindi na ngayon. Pwede ba, Eva? Huwag ka nang mangialam sa problema ng baryo na to. Mamaya hindi mo naman pala kayang ma-resolve ang ganitong problema. Sige na, Eva. Lapitan mo na ang bangkay. Dahan-dahan akong lumapit sa bangkay. Itinaas ko ang damit nito at nakita kong may mga kalmot ang biktima. Galing iyon sa mahahabang kuko. Ang gumawa nito, maaaring nilalang na nakatira sa dagat. Hayaan niyo po muna ako mag-imbestiga sa baryo na to Aba, ano ka ba sa tingin mo, pulis? Aling Aving, kung makakatulong lang naman siya, bakit hindi, di ba? Labas naman ang problema nila Abel sa gagawin niyang tulong. Ay hanggat nandito ang babaeng yan, walang kalayaan ng apo ko. Patuloy siyang lapit sa apo ko, napakakulit. Hindi mo na Ay, rin nako. naman na gagambalain ang apo niya, hindi ba Eva? Hindi. Nagkaroon na po ako ng isa pang dahilan para manatili po rito. Hindi ako pwedeng umalis sa baryo na to nang hindi ko malang nalalaman o napapatay yung nilalang sa dagat na yan. Umaasa kami sa iyo, Eva. Alam mo kasi, hindi ito ang unang beses na may namatay na baging isda. Matagal na itong nangyayari. Wala namang nakakapagpaliwanag at nakakapagsabi kung sino ang pumapatay. Hayaan niyo po. Matatapos din po yung problemang to, Mang Efren. Sinubukan kong mag-imbestiga sa baryo. Pero wala akong nakuhang impormasyon. Ang una kong naisip na nilalang na pumapatay ng tao ay Shokoy. Totoo sila. At baka may kinalaman ng itim na perlas na suot ni Abel. Dahil sa kanila raw ang ganong uri ng perlas. Habang nakatanaw ako sa dalampasigan, bigla akong nagulat nang may tumapik sa balikat ko. Ay! Anak ng tokwa naman Ikaw talaga, Bernard. Nakakagulat ka naman. Mukhang lalim kasi ng iniisip mo eh. Bukod kay Abel, may nadagdag pa sa mga iniisip mo. Ay, mas mahalaga ngayon yung matulungan ko yung baryo nyo kaysa isipin pa si Abel, no? Bernard, yung perlas sa suot niya, pagmamayari yun ng masamang nilalang na nakatira sa ilalim ng dagat. Oh? Paanong iniregalo sa kanya yun ni Iris? Teka, totoo ba yung sinasabi mo? Oo. At kaya may namamatay dahil sa kanya. Kapag naibalik ni Abel yung perlas na yun, maaaring wala nang mamatay. Kung ganun, may sumpa pala yung perlas na yun. Ay Diyos ko, kailangan natin makausap si Abel. Dapat ihagis na niya sa dagat yung perlas na yun para matapos ang lahat ng to. Pero hindi makikinig sa atin si Abel. Huh? Yun nga lang. Sigurado akong hindi niya isusuko ang bagay na yun. Ganito na lang. Sabihin mo sa kanya na may sumpa ang kwintas. Baka mamaya maniwala siya. Ganito, samahan mo ako Bernard, kailangan kita. Kailangan samahan mo ako na mapaniwala ko siya. Galit siya sa akin pero susubukan natin. Sige na, tara puntahan natin siya. Pumunta kami sa bahay ni na Abel. Nang makarating kami ron, galit na galit siya sa amin ni Bernard. Lalo na nang banggitin ko sa kanya ang tungkol sa itim na perlas. Kinampihan din siya ng lola niya. Tinaboy nila kaming dalawa, pero sinubukan pa rin namin kumbinsihin si Abel. Magkaibigan tayong dalawa, Abel, at alam kong hindi ka ganyan magmahal. Napagtanto ko na tama ang sinabi ni Eva. May kakaibang nangyayari talaga sa'yo. Maaaring may kinalaman yun sa itim na perlas na yan. Kung ako sa'yo, ihagis mo na yung pabalik sa dagat. Nagmamalasakit lang kami sa'yo, Abel. Kaya sige na, kung gusto mong layuan kita, sige, gagawin ko yun.
Pero itapo mo muna yung itim na perlas na yan sa dagat. Abel, walang magandang madudulot sa'yo yung paggamit sa itim na perlas na yan. Sumpayan ng dagat o gusto nilang ipasa sa mga tao. Hindi to sumpa. Binigay to ng kasintahan ko sa akin. Mahalaga ang bagay na to, Eva. At bakit ko itatapon to dahil sa'yo? Dahil albularya ako, Abel. Marami akong alam tungkol sa ganyan. Hindi lahat ng albularyo laging tama. Gusto mo lang yata kaming sirain ang kasintahan ko kaya gusto mong ihagis ko to. Eva, hindi na ako babalik sa'yo. Ayan na. Ilang beses nang pinamumukha sa'yo ni Abel na hindi ka na nga niya mahal. Abay, ano pa bang gusto mo? Umalis ka na nga sa baryo namin. Hindi ka namin kailangan dito, Eva. Ay naku talaga naman eh. Alam kong nasasaktan ka lang pero sinisira mo na kasi yung magandang relasyon ni na Iris at Abel eh. Hindi po siya naninira. Gusto lang po niya makatulong. Ay naku, hindi naman siya nakakatulong eh. Hindi na nga siya mahal ni Abel. Pero pinipilit pa rin niya talaga ang sarili niya. Ay ano ba namang klaseng pag-ibig yan ha? Saka ko na po kakausapin ng maayos at mahinahon si Abel kapag kaming dalawa lang po. Tara na Bernard, umalis na tayo. Hinatid ako ni Bernard sa inuupahan kong bahay ng araw na yon. Hinihintay ako ron ni Mang Efren. Nabanggit niya sa akin ang tungkol sa isang lalaking nakaligtas sa nilalang sa ilalim ng dagat. Unang inatake ng nilalang noon ay si Oste. Kasama rin siya ni Abel noon at sa kanilang apat, dalawa lang ang nakabalik ng buhay. Ibig niyo pong sabihin, maaaring nakita ni Austin at ni Abel yung nilalang na pumapatay ng tao sa dagat? Ano na nga, pero pareho silang tikom mapipig kapag tinatanong patungkol sa nilalang na yon. Tumigil na rin si Austin sa pangingista pagkatapos ng nangyari. Hindi ko talaga titigilan to. Mang Efren, masama po yung kutob ko sa kanya eh. Hindi ko hahayaang magtagumpay yung masamang nilalang sa dagat na magamit si Abel laban sa kapwa niya. Anong ibig mong sabihin, Eva? Yung kwintas niyang may itim na perlas. Sigurado po akong galing yun sa nilalang na nakatira sa dagat. Mang Efren, hindi lang yung baryo yung kailangan kong iligtas. Pati po si Abel. Tumango ang matandang lalaki. Sumasang-ayon siya sa akin. Kahit ilang beses pa akong ipagtulakan ni Abel palayo, wala akong balak na tantanan siya. Kailangan kong makuhang itim na perlas at mawasak iyon. Isang gabi, inabangan ko si Abel sa pangpang. Mag-isa lang siyang nangingisda at bumalik siyang maraming nahuli. Masayang masaya siya habang buhat ang 2 balde. Pero nawala ang ngiti sa mga labi niya nang makita niya ako. Wala ka na ba talagang balak tigilan ako? Mahawa ka naman sa akin dahil nasisira ng bawat araw ko kapag nakikita kita. Pasensya na pero hindi ko hahayaang magamit ka nila, Abel. Yung perlas na suot mo, meron niyang itim na kapangyarihan ng elementong nakatira sa dagat. Ang itim na... Ano ba pinagsasabi mong itim na elemento? Galing to sa kasintahan ko. Magkasama nga kami kaninang umaga. Doon, sabay kaming nangisda doon sa laot. Pero hinatid ko siya sa bahay niya. Abel, wala na ba talaga ni katiting na pag-asa na makinig ka man lang sa akin? Wala na. Alam ko nasasaktan ka. Pero kapag pinagpatuloy mo to, hindi mo ko makakalimutan. Nagmamakaawa na ako sa'yo, umalis ka na lang sa baryo at gawin mo ang lahat para mawala ako sa isipan mo. Abel, hindi naman kasi ganun kadali yung lahat eh. Ang hindi ko talaga matanggap dito, parang kahit ni katiting na awa, wala akong makita sa mga mata mo. Susubukan kong tigilan ka. Pero hindi mo ako mapapaalis dahil gusto ko munang tumulong sa mga taga-baryo. Ikaw ang bahala. Gusto ko lang sabihin sa'yo, sa huling pagkakataon, na kahit ayaw mo na, mahal pa rin kita. Kaya mag-iingat ka palagi ah. Pwede bang tigilan mo na ako? Yun naman yung gusto mo, di ba? Kaya sige, ibibigay ko sa'yo. Salamat, Eva. Pinilit kong ngumiti sa kanya. Pero nung tumalikod na siya, bumagsak na lamang ang mga luha ko sa mata. Sa tingin ko, mas mabuting huwag ko na muna siyang lapitan at kausapin para makapag-focus ako sa pagtulong sa baryo. Nasaksihan pala ni Aling Gina ang aming pag-uusap.
Lumapit siya at mahinang tinapik ang balikat ko. Kanina pa po ba kayo dyan? Abay, oo. Ay nako, Eva. Maganda ka namang babae. Kaya wag mo nang ipagpilitan ng sarili mo kay Abel. Hayaan mo na siya. Masaya na siya sa piling ng ibang babae. Habang ikaw miserable sa kakahabol sa kanya. Ay wag ganun. Hindi lang naman po siya yung inaalala ko eh. Kung ganun ano? Ay alam mo ba, tuwing gabi, kapag nawawala si Abel, para siyang tinatawag. Po? Tinatawag? Oo. Isang beses kasi, nasaksihan ko siyang naglalakad papunta sa dalampasigan. Abay, nagsasalita siya. Ang sabi niya sandali lang daw, malapit na raw siya. Huwag daw munang umalis kung sino man yung kausap niya. Parang ganon. Naku, isa nga po yan sa dahilan kung bakit kailangan kong makatulong sa baryo eh. Parang may hindi po talaga normal kay Abel. Parang inuutusan lang po siya. Parang nahipnotismo. Ay nako, ewan ko ba sa lalaking yan? Ay nako, bahala nga siya. Basta hanggang ngayon, galit na galit pa rin ako sa kanya. Bay namatay ang asawa ko dahil sa kanila. Siya kasi yun ang pumilit na pumunta sa pinakamalalim na bahagi ng dagat. Tapos nung inatake na sila, inayaan niya lang mamatay yung asawa ko. Talaga naman, nakakasama ng loob. Ay, nakakalungkot naman po pala yung nangyari sa asawa ninyo. Alam nyo, kailangan ko po muna talagang makausap yung si Osting eh. Ang alam ko, kasama rin yan ni Abel nung sinalakay sila. Dinaanan ko si Bernard sa bahay nila para maihatid niya ako kay Osting. Sumama siya sa akin. Habang naglalakad kami, napag-usapan namin ang lola ni Abel. Nung nakaraan, may perang inilabas si Aling Abing doon sa may lamay. Malaking halagang pera. Ang sabi ng ilan, may nabenta raw siyang perlas. Ano? Teka, saan naman nanggaling yung perlas? Hindi ko nga rin alam eh. Hindi kaya galing doon sa kasintahan ni Abel? Bernard, meron sana akong gustong itanong sa'yo eh. Totoo bang si Abel daw yung nagdala sa mga kasamahan niya na pumalaot sa pinakamalalim na bahagi ng dagat? Kaya namatay yung mga kasama niya? Yung tinutukoy mo ata, yung pagkamatay ng asawa ni Ate Gina at ng isa pa nilang kasamaan sa pangingisda. Oo. Sabi nga ni Kuya Osting, si Abel raw mismo nagpatigil sa motor ng bangka eh. Bakit daw niya pinatigil yung pag-andar ng motor? Ewan ko. Kaya ang nakakahaka ng mga tao, baka raw sinadya ni Abel na dalhin sila ron para ipapatay sa halimaw. Nung namatay kasi yung asawa ni Ate Gina at yung isa pa nilang kasamahan, doon nagsimulang makahuli si Abel na marami at malalaking isda palagi. Diyos ko, maaaring yun yung suhol kay Abel mula sa nilalang ng dagat na yun. Kailangan ko makausap talaga si Kuya Osting. Gusto kong malaman kung ano talaga yung nangyari. Nako, paano ba yan? May trauma si Kuya Osting. Hindi ko alam kung magsasalita yun. Ganun ba? Di bale, susubukan natin gawin ang lahat ng makakaya natin para lang masabi niya yung totoong nangyari. Nang marating namin ang bahay ni Kuya Osting, nadatnan namin siyang nagiinit ng tubig. Nabigla siya nang makita niya kami. Akmang isasara niya ang pinto pero agad itong pinigilan ni Bernard. Kuya Osting! Hindi kami nandito para guluhin ka. Nandito kami dahil meron kaming katanungan sa'yo. Wala akong panahon para sagutin ang mga tanong ninyo. Makakalista kayo. Isa po akong albularya. Kailangan niyo po makapagtulungan sa amin para matapos ng lahat ng takot na hinaharap ng mga tao sa dagat. Lalo na yung mga mangingisdang kagaya niyo. Kuya Osting, nandito po ako para tumulong. Ayoko nang pag-usapan ang mga nangyari. Matagal nang tapos ang bagay na yon. Inuusig na ako ng konsensya ko tuwing naaalala ko ang lahat. Huwag po kayong makonsensya dahil wala naman po kayong kasalanan sa mga nangyari, di ba? Nakikiusap po ako. Sabihin niyo po sa akin yung lahat. Gusto ko po talaga makatulong sa baryo niyo. Wala naman po akong masamang intensyon eh. Kuya Osting, ikaw lang po talaga makakatulong kay Eva. Si Abel kasi mukhang kailangan din ng tulong. Bumuntong hininga na lamang si Kuya Osting at pinatuloy kami sa loob ng bahay niya. Kumuha siya ng kape at binigyan kami ni Bernard. Napapikit ang lalaki habang inaalala ang mga nangyari.
Nung gabing yun, nagdesisyon si Abel na doon kami sa pinakadulo ng laot panghuli ng isda. Sumama naman kami dahil gusto naming makahuli ng marami. Pero dahil sa maliit ang bangka namin at palalakas ang alon, nakakatakot nga. Tumuloy pa rin kami. Tapos po, ano pa pong nangyari? Ang sumunod, inagis na namin yung lambat sa dagat. Tapos nakarinig kami ng isang napakagandang tinig. Ang totoo nun, nakakapanindig balahibo. Isang tinig na kumakanta mula sa tubig. Biglang lumitaw ang isang napakagandang babae mula sa dagat. Isang napakagandang babae? Teka, wala po ba kayong napansing kakaiba bukod sa maganda siya? Mahaba at kulot ang buhok niya. Umikinang sa ilalim ng buwan. May mga perlas na nakasabit sa ulo niya. Malinis siyang tignan. Nakakaakit. Pero may kakaibang kislap ang mga mata niya. Hindi mata ng mga tao. Bigla na lang niyang hinila ang dalawa kong kasamaan pababa sa dagat. Diyos ko, pagkahila niya po, ano po yung sumunod na nangyari? Nakakita ako ng dugo. Ha? Doon na ako bumalik sa katinuan. Pero itinulak ako ni Abel sa dagat. Ano? Tinulak? Teka, ang sabi po niya nalaglag kayo at mabuti na lang daw kasi nahila niya kayo pabalik. Walang katotohanan na bagay na yan, Bernard. Diyos ko, Tinulak talaga niya ako sa dagat. Ang hindi nila alam, may dala akong kutsilyo. Sinalakay ako ng babaeng yun pero nasaksak ko siya sa balikat kaya tumakas siya. Doon ako hinila pabalik ni Abel sa bangka at umalis na kami. hindi po ako maaaring magkakamali sa kutob ko. Dinala kayo ni Abel doon para ipakain. Ganun na nga. Dinala niya kami ron para ipakain sa nilalang na yon. Ang pinagtataka ko lang, bakit hindi siya sinasakta ng halimaw na yon? Bakit kami lang? Samantalang pare-pareho naman kaming tao. Hinubad niya ang damit niya at nakita ko ang mga galos at kalmot sa katawan niya. Malalalim na sugat ang naiwan doon. Tignan niyo ito. Ito ang mga sugat na iniwan sa akin ng babaeng nakatira sa dagat. Diyos ko, mahaba yung kuko ng halimaw sa dagat. Sinungaling pala si Abel. Paano naman niya nagawa ang mga bagay na to? Bakit nagawa niyang ipain kayo sa halimaw na yun? Kagaya nga ng sinasabi ko, di ba? May kinalaman yung itim na perlas na yun kung bakit naging masama si Abel. Maraming salamat talaga, Kuya Osting, ha? Huwag kayong mag-alala. Magbibigyan ko ng hostisya yung nangyari sa inyo at sa mga kasama niyo. Sana ka lang talaga, Eva. Ngayon pa lang ay nagpapasalamat na ako sa iyo. Ang nilalang sa dagat, nakakaakit. May kakaibang ganda na nakakawala sa tabang katinuan. Umalis kami matapos kong malaman ng lahat. Galit na galit si Bernard kay Abel at balak niya itong sugurin. Pinilit ko siyang pigilan at pakalmahin pero hindi siya nagpapaawat. Wala na akong nagawa kundi sumunod. Umaasang maaawat ko sila sakaling may mangyaring hindi maganda. Abel! Abel! Lumabas ka dyan! Ay nako Bernard, bakit ka ba narito? At kasama mo pa talaga yung babaeng makulit na yan. Iharap mo sa akin si Abel. May pananagutan siya sa akin. Aba, at bakit ko naman ihaharap ang Kapal naman ang mukha mong manggulo dito sa labas ng bahay namin. Ano bang meron? Alam ko na ang totoong nangyari dun sa dagat nung gabing sinalakay kayo ng nilalang. Sinabi na sa amin ni Kuya Osting ang lahat. Ano mo nagawa yun, Abel, ha? Bakit mo sila pinain sa halimaw? Ano? Akin na nga yung itim na perlas na yan. Yan ang humihila sa'yo sa kasamaan eh. Ilan nyo na nga ako. Hindi ko sila pinain. Gusto mo talagang palabasin na sinungaling si Kuya Osting, ha? O baka ikaw yung nagsisinungaling, Abel? Ibang-iba ka na talaga. Hindi na ikaw yung Abel na nakilala ko. Mali talaga ako na minahal kita. Daig mo pa yung isang halimaw. At simula ngayon, hindi na kita kaibigan. Pinagsisisihan ko. Lahat ng panahong pinagsamahan natin. Wala akong kaibigan na halimaw at traidor. Ay nako, maayos ang buhay ng apo ko. Kaya hindi niya kailangan ng kaibigan na katulad mo. Magsilayas na nga kayong dalawa. Pareho kaming galit ni Bernard kay Abel dahil sa natuklasan namin. Parang hindi na siya tao. Nasasaktan din ako dahil ang taong minahal ko malayong malayo na sa dati. Nang sumapit ang gabi, nakarinig kami ng balitang nagkakagulo sa bahay ni Kuya Osting. Magkasama kami ni Mang Efren na pumunta roon para mag-usisa sa nangyari. Pagdating namin, nakita namin si Abel, hawak na ng mga tanod
habang inaagaw sa kanya ang dala niyang itak. Bitawan niyo ako! Papatayin kita, hayop ka! Nagsasabi lang ako na totoo, Abel. Abel, tumigil ka na nga! Alam ko yung dahilan kung bakit gusto mo siyang patayin. Gusto mong mapagtakpan ang lahat ng ginawa mo sa kanila. Ang malas mo dahil nasabi niya na sa amin ang lahat. Hindi ka lang pala traitor. Kriminal ka pa, Abel. Nananahimik si Osting dito. Pero sinugod mo siya at pinagtangkaang patayin. Manda ka sa akin, Osting. Papatayin talaga kita! Parang hindi na talaga tao kumilos si Abel ng mga sandaling iyon. Masyado na siyang nagpagamit sa itim na kapangyarihan ng nilalang sa dagat. Nang makauwi kami ni Mang Efren, sinabi ko na sa kanya kung anong nilalang ang pumapatay sa dagat. Pagkatapos kong mapagdugtong-dugtong ang mga pangyayari, nalaman ko kung anong uri ng nilalang ang pumapatay. Mang Efren, kung maaari po sana, huwag po muna kayong pumunta sa dagat ha. May magindarang nag-aabang doon para pumatay po ng mga mangingisda. Magandara. Opo, isang aswang na sirena. Isinumpa po sila para maging halimaw. Teka, sinumpa sila? Opo, Nino? ng mga sinaunang diwata po, Mang Efren. Mahirap po ipaliwanag pero ang gusto ko po sana, huwag po muna kayong mangisda ha. Pakisabi na rin po sa mga kasamahan ninyo na tumigil po muna sila sa hanap buhay nila. Kasi kamatayan po yung kapalit kapag nagmatigas sila ng ulo. Oh, sige. Kakausapin ko sila. At kailangan din po itong malaman ni Abel. Gagawin ko po talaga yung lahat para magising siya sa katotohanan. Hindi po siya habang buhay pwedeng gamitin na magindara para lang makapaghasik ng lagim, no? Ang itim na perlas na laging suot po ni Abel mula po sa magindara. Mawawala lang po yung sumpa kay Abel kapag nasira na po yung itim na perlas na yon. Pero hanggat buo po yan at suot-suot niya, susunod lang po siya sa kahit anong iutos ang magindara sa kanya. Kung gano'n, sige. Nasa barangay si Abel. Puntahan mo siya roon. Sige po. Nagmamadali akong pumunta sa barangay ng mga sandaling iyon. Kami lang ni Abel ang naroon. Kaya malaya akong nasabi ang gusto kong sabihin sa kanya. Umalis ka na. Hindi ko kailangan ng awa mo. Hindi ako naaawa sa'yo. Gusto lang kitang iligtas sa kasamaan na magindara. Abel, yung perlas na nakasuot sa'yo, yan ang nag-uudyok sa'yong gumawa ng kasamaan. Darating si Iris. Ililigtas niya ako. Ililigtas ka niya dahil nagagamit ka niya sa paggawa ng kasamaan sa baryo. Makinig ka naman sa akin, Abel. Yung babaeng minamahal mo, hindi siya normal. Isa siyang serenang aswang. Isang halimaw. Ikaw ang halimaw. Alam mo, simula nang dumating ka rito, hindi na nagpakita sa akin si Iris. Nararamdaman ka niya. At alam mo bang anong sabi niya? Papatayin daw kita. Bagay na pagsisisihan mo kapag ginawa mo yun. Pwede ba? Paglabanan mo naman yung pagkontrol niya sa'yo. Hindi ka pwede magpagamit sa kanya habang buhay Tama sa kasamaan. Tumigil ka na. Si Iris lang ang papakinggan ko at hindi ikaw. Alam mo, Abel, kung hindi lang talaga kita minahal, matagal na kitang sinukuan Pero alam mo, kahit papano, importante ka pa rin sa akin. Kaya hindi ko hinahayaang mapahamak ka nang dahil sa magindarang yon. Tapos pati yung baryo niyo nadadamay. Papatayin ko talaga siya sa oras na magkita kami sa dagat. Kapag ginawa mo yan, hindi kita mapapatawad. O de hindi. Pero alam ko, mapapatawad mo ako kapag nawala ka na sa sumpa ng halimaw na yon. Ililigtas kita, Abel, sa ayaw at sa gusto mo. Aalis na ako. Kailangan ko makausap ang lola mo. Pinigilan pa niya ako, pero hindi ko na siya nilingon. Pinuntahan ko ang matandang babae sa bahay nila para bigyan siya ng babala. Pero hindi ko inaasahang naroon si Bernard. Narinig ko silang nagtatalo tungkol sa perlas. Ay nako, Bernard. Bakit ba hindi mo aminin ang totoo, ha? Naiinggit ka labang sa apo ko. Abay, gusto mo lang amang siguro makakuha rin ng perlas, ano? Kaya ka nagkakaganyan. Huwag kang mag-alala. Kapag nakaalis na siya sa barangay, kakausapin ko siyang bigyan ka kahit isa, ha? Hindi ko kailangan ng perlas na yan. Ang gusto ko lang po sana mangyari, magising kayo sa katotohanan. Hindi niyo ba alam na maaaring mapahamak si Abel kapag patuloy niyo itong ginagawa? Ay nako, mahal siya na kasintahan niya sa dagat. Hindi niya sasaktan ng apo ko. Nangako siya.
Kahit sa akin, nangako si Iris na aalagaan at papayabanin niya kami. Ano? Dahil lang sa yaman kaya nagbago kayong dalawa? Kumising na po kayo. Hindi nyo kailangan ng mga bagay na yun para mabuhay. Noon, simple lang naman ang buhay natin pero nabubuhay naman tayo. Ay nako, ayoko nang magtiis sa ganong buhay, no? Nakakarampot sa kahig isang duka. Ngayon, maganda na ang buhay namin. Nakakakain na kami ng maayos at masarap. Isa lang ang malinaw, may perlas sina Abel at ang kanyang lola. Kaya iyon ang pinagtatalunan nila. Lumapit ako sa kanila at inusisa ang lola ni Abel. Tama po ba yung narinig ko? Meron kayong perlas? Ay nako, ito na naman yung chismosang makulit. Pwede ba? Huwag ka na nga sabat na sabat sa usapan namin. Bernard, huwag kang mag-alala. Tutulungan ka naman namin ni Abel para makaraos ka sa buhay. Hindi ko kailangan ng tulong. Ang gusto ko mangyari, makuha ang itim na perlas na suot ni Abel at maibigay kay Eva. Ay nako, hindi na ninyo makukuha yun sa kanya. Ay magkakamatayan na, pero hindi niya yun isusuko. Teka nga lang po, bakit parang gustong-gusto niyo po yung nangyayari kay Abel ngayon? Dahil lang po ba sa kayamanan, ha? Halimaw po yung babaeng nasa dagat. Mamamatay tao po yun. Ay nako naman, nakakatamad na kayo kausap ha? Ang kukult ninyo, ang hihina ng kukultin ninyo. Gusto nyo lang naman sirain yung buhay naming maglola. Ay nako, magsilayas na nga kayo. Nagdadabog ang matanda at isinara ang pinto. Napakamot si Bernard sa ulo niya dahil sa sobrang inis. Ay, mukhang hindi nila alam talaga yung babaeng kasintahan ni Abel sa dagat ay isang magindara. Magindara? Oo, isang aswang na sirena. Ginagamit niya yung ganda at boses niya para makaakit ng lalaki mangingisda at mabibiktima niya. Mahalaga sa akin si Abel. Kahit ako, hindi ko siya susukuan. Kahit ako rin naman eh. Naiintindihan ko kung bakit siya nagbago. May kapangyarihan kasi sa loob ng perlas sa suot niya. At mawawala ang bisa nun kapag nakuha natin yun at nasira. Ang kaso, hindi naman natin siya pwedeng saktan para lang makuha yung perlas, di ba? Ay nako, kailangan lumaban din si Abel. Ginugulo talaga ng halimaw na yun ang mundo nating mga tao. May mahalagang bagay din akong kailangang sabihin sa'yo. Pero siguro sumama ka muna sa akin sa bahay ni Kuya Austin para maniwala ka. O sige. Dinala niya ako sa bahay ni Kuya Austin. May ipinagtapat sila sa akin tungkol sa perlas na nasa kamay ni na Abel. Sinabi rin ni Kuya Austin ang dahilan kung bakit gusto siyang patayin ni Abel. Ang totoo niyan, alam ko ang tungkol sa perlas. Ano? Kaya ako gustong patayin ni Abel dahil natatakot siyang ipagsabi ko ang bagay na yon. Ang di niya alam, nasabi ko na kay Bernard ang lahat. Pwede po bang sabihin niyo rin sa akin kung paano sila nagkaroon ng perlas? Unang gabi kong nakita ang perlas nung sinalakay kami ng halimaw sa dagat. May inabot siyang perlas kay Abel at ang narinig ko, ang perlas na yon ay ang kabayaran sa mga buhay na nakuha niya. Ano? Totoo yan, Eva. Kaya nga nakapag-isip ako ng plano ngayon. Ano kaya kung hanapin natin yung perlas sa bahay ni Aling Abing at ibalik sa dagat? Tama ka. Hindi naman makakasagabal sa atin si Abel dahil nakakulong pa siya sa barangay eh. Kakausapin ko si Kapitan. Sasabihin ko sa kanya na bukas na lang nila palabasin si Abel sa barangay. Sige po. Ay, grabe. Yung perlas pala na yun yung kapalit ng buhay na kinukuha ng aswang na magindara. Marami ng perlas na nakuha yung maglolang yun eh. Dahil marami na rin palang namamatay sa baryon to. Ganon? Oo, ganun na Diyos nga. ko. Pero mas maganda nating gawin. Dapat walang makaalam tungkol sa perlas. Maraming sakim sa lugar na ito. Baka mamaya masilaw lang sila sa perlas at maging kagaya lang din sila ni Aling Aving. Sige po. Balikan natin ngayon yung matandang yun. Kapag ayaw niya makipag-usap ng mahinahon, pipilitin natin siyang ilabas yung mga perlas at maibalik yun sa dagat. Sige. Nang magkasundo na kami sa gagawin, sumama rin si Kuya Austin sa amin. Paalis na sana si Aling Aving sa bahay nila at may dala siyang bag. Nakabihis din siya kaya siguradong aalis siya sa baryo.
Binalikan ka namin dahil alam naming aalis ka para magbenta ng perlas sa kabilang bayan. Ay, nako naman. May mahalaga pa akong lakad, ha? At hindi ako magbebenta. Ikaw, ha, Osting? Kasalanan mo to. Kaya nakulong ang apo ko sa barangay, eh. Humanda ka talaga kapag nakalaya siya. Ilabas nyo na ang perlas. Kailangan namin makuha yun at maibalik sa dagat. Ay, nako, wala akong perlas dito. Patagal ko nang itinapon. Huwag niyo na pong hintayin pilitin kayo. Ibigay niyo na lang po sa amin na kusa ang perlas na yon. Sinabi na nga wala, eh. Nagsasayang lamang kayo ng panahon. Mga walang hiya talaga kayo. Ang kukulit ninyo. Hanapin niyo pa ako ng perlas, eh. Bakit ba? May pinatago ba kayo sa akin, ha? Huling babala na lang po ito, Aling Abing. Pumayag ka na lang ibigay sa amin ang perlas. Dahil kung hindi, sapilitan naming hanapin yun sa loob ng bahay mo. Subukan niyo lang talagang pasukin ang pamamahay ko. Magpapatawag ako ng barangay tanod. Dahil sa sinabi niya, buong lakas na sinipa ni Kuya Osting ang pinto ng bahay niya. Napasigaw kaagad ng matanda para pigilan kaming makapasok. Sige, sumigaw ka pa para marinig tayo ng mga taga-baryo. Nang makita nilang may perlas ka at sasabihin namin galing yun sa kasintahan ni Abel. Ang perlas kapalit ng buhay na kinukuha ng mga halimaw na yan. Ay nako, ano pa talagang gusto ninyong mga animal kayo? Ibalik nyo ang perlas sa dagat. Sa tuwing tinatanggap ninyo yon, mas lalong dumarami ang mga namamatay. Ay nako, hindi na namin kasalanan ko sila ang gustong patayin ng halimaw sa dagat. At yung halimaw sa dagat po na tinutukoy ninyo, yung mismong kasintahan po ni Abel. Eba, hanapin mo na kung saan sulok ng bahay tinago ng matandang yan ang perlas. Sige po. Mismo ngang matanda ang nagsara ng pinto para walang makakita na nasa loob kami ng bahay niya. Hinalungkat ko ang lahat ng gamit nila at itinapon sa sahig. Binuksan ko pati ang aparador. Pero kahit saan ako maghanap, hindi ko pa rin makita ang perlas. Wala talaga rito yung perlas eh. Saan kaya natin hahanapin yung bagay na yun? Ay nako naman, sinabihan ko naman na kasi kayo na wala nga kayong mahahanap na perlas dito. Meron pa tayong hindi natitignan, yung higaan nila. Ay, huwag ninyong papakailaman ng higaan namin. Sigurado ako, nandun nakatago ang perlas. Tara na, hanapin Ano na ba? natin. Ay, tumigil kayo! Tigil na! Bakit niyo pa ginugulo ang higaan namin? Nang itaas ko ang kumot doon, nalaglag sa sahig ang mga perlas. Halos hindi ako makapaniwala na ganoon na karaming perlas ang natatanggap nila mula sa Magindara. Natakot si Aling Aving nang kumalat iyon sa sahig. Pinulot niya ang mga perlas isa-isa pero hindi niya kinaya sa sobrang dami. Ganito karami perlas ang nakuha ninyo sa Magindara kapalit ng mga buhay ng taga-baryo? Ay, pinapadala lamang yan kay Abel. Hindi naman kami nanghihingi. Kung siya nang binibigay yan. Nakita mo na, Eva. Kaya gusto nilang may mamatay. Dahil ito ang kapalit. Paano niyo nasisikmurang tanggapin ang lahat ng to, ha? Ngayong buhay ng mga taga-baryo yung kapalit. Imposible na hindi niyo alam. Simulat sa pool, alam mo na kung bakit kayo nakakatanggap ng perlas. Aling Aving, dahil sa kayamanan, daig niyo pa yung halimaw. Kayo mismo yung pumapatay sa mga taga-baryo. Hindi lang ang Magindara. Ay nako, wala kaming kasalanan. Wala kaming alam sa mga pinagsasasabi ninyo. Walang kasalanan si Abel pero ikaw meron. Naiintindihan namin kung bakit nagkakaganon si Abel. Dahil nasa ilalim siya ng kapangyarihan ng Magindara at sumusunod lang siya sa inuutos ninyo. Pero ikaw, nasa tama kang katinuan. Alam ninyong nagkakamali ang apo ninyo pero pinagpapatuloy niyo ang lahat ng to. Pwede ba? Huwag nyo nga galawin ang bagay na yan. Akin na nga yan. Walang mapupunta sa inyo. Amin ang lahat ng to at ibabalik namin to sa dagat. Hindi. May sinakripisyo si Abel para makuha ang bagay na yan. Ibalik mo yan sa akin, Barlan. Kayo lang ang nakikinabang sa Magindara. Mga walang iya kayo. Dahil sa kasintahan ni Abel, na isang halimaw, namatay ang kaibigan ko, ang asawa ni Gina. Wala akong pakialam. Akin na nga yung perlas. Akin na yan. Ano ba? Doon ko naunawaan na hindi lang basta pag-ibig ang namamagitan kina Abel at sa Magindara, kundi kasunduan. Nang makuha namin ang mga perlas, agad kaming pumunta sa dagat para itapon yun doon. Sana ngayong naibalik na natin ang perlas. Tumigil na ang patayan sa mga mangingisda. Hindi titigil ang patayan hanggat hindi namamatay ang Magindara na yun.
Kailangan ko siyang makita. Pero paano natin siya makikita kung nakakaramdam siya ng presensya natin? Magagawan ko po ito ng paraan. Base sa kaalaman ko, ang kahinaan ng Magindara ay purong espiritu ng isang tao. Yung may kabutihan ng puso. Kainosentehan yung kahinaan nila. At kaya hindi nila pinapatay si Abel dahil si Abel, siya ang nagiging paa at kamay nila para makakain sila ng laman ng tao, di ba? Tama ka. Hindi na rin magtatagal yung paggamit niya kay Abel. Malapit ko na siyang makita at mapatay. Bukas ng gabi, kabilugan ng buwan. Alam ko magpapakita siya kay Abel para makahingi ng buhay. Sasama ako sa plano ninyo bukas na gabi. Kaya niyo po ba talagang harapin yung aswang na muntik nang pumatay sa inyo? Kakayanin ko. Alam kong kaya ko. Nang araw na yon, naghanda ako ng mga pangontra laban sa Magindara. Isa si Abel sa maaari kong magamit laban sa kanya. Gumawa ako ng sibat mula sa kawayan para mas mapabilis ang pagpatay ko sa Magindara sakaling magharap na kami. Habang nasa kubo ako, may bumukas sa pintuan. Pumasok si Mang Efren at si Ate Gina. Takot na takot ang mga mukha nila. Eba, nakawala si Abel doon sa kulungan sa barangay. Nagwawala siya ngayon sa bahay nila dahil kinuha raw niyo yung perlas. Ano perlas ba ang tinutukoy ni Abel? Yung perlas po na yon, yung po yung bayad sa kanya na Magindara tuwing may nadadala po siyang tao sa laot. Bayad po yun sa buhay na kinukuha ng Magindara. Pero hindi po masama si Abel Nasa ilalim lang po talaga siya ng hipnotismo na Magindara kaya nakakagawa po siya ng masamang bagay. Ano? Ay kung ganon, nakikinabang pala sila sa bawat buhay na nawawala sa baryo. Opo, kaya kailangan po nating mapigilan yung Magindara sa pagsakop niya po sa baryo na to. Aalis din naman po ako kapag nakawala na si Abel sa kapangyarihan ng aswang na Magindara Ibibigay ko na po sa kanya yung kalayaang matagal niya na pong hinahangad. Eba! Eba! Ay, Diyos Buksan ko. mong pinto! Ay, nandyan na si Abel! Eba, baka mamaya may patalib siya at mapahamak ka. Ako na pong bahala sa kanya. Dito lang po kayo Marunong akong makipaglaban at kayang-kaya kong labanan si Abel kung sakaling may gawin siyang hindi maganda sa akin. Pagkabukas ko ng pinto, akma niya akong tatagain kaya sinipa ko siya sa tiyan. Tumalsik si Abel at napangiwi sa sobrang sakit. Eba, paano mo nagawang saktan ako ng ganito? Kailangan ko ng tulong mo. Naku, pasensya ka na Abel. Tulungan mo ako makawala sa kapangyarihan niya. Hindi ko kagustuhan ng mga nangyayaring to. Oo, tutulungan kita, ha? Halika rito. Sinaktan lang naman kita para maprotektahan ko yung sarili ko Tulungan mo ako makatayo. Mabilis ka pala mo itong babae ka. Papatayin kita! Ano? Lalaban ka pa sa akin ngayon, ha? Bitawan mo ako! Huwag mong hintayin masaktan pa kita na sobra! Sige, lumaban ka pa. Walang iyang babae ka. Sino nagsabi na kunin ninyo ang perlas na binigay sa akin ng kasintahan ko? Nasaan ang mga yon? Hindi mo na makukuha yung mga yon dahil binalik na namin niya sa dagat! Hindi mo to makukuha sa akin. Nangako ako kay Iris na poprotektahan ko ang regalo niyang to. Sige, tuparin mo yung pangako mo sa kanya at umalis ka na. Hindi ko napipilitin na kunin sa iyo yung kwintas na yan dahil ayaw na kitang masaktan pa. Abel, makinig ka na kay Eva. Para rin naman sa'yo ang ginagawa niya. Hindi na po talaga siya makikinig sa akin. Alam ko yan. Pero magbabayad talaga yung babaeng yun sa ginawa niya kay Abel. Sinusumpa ako yan. Ay nako Abel, kahit ikaw ang may kasalanan sa pagkamatay ng asawa ko, hindi naman kita sinisisi Hindi mo naman sinasadya ang lahat. Kaya naiintindihan na kita. Paika-ikang umalis si Abel sa harap ng kubo nung araw na yon. Nang sumapit ang umaga, muli kong kinausap si Bernard at Kuya Osting tungkol sa planong gagawin. Nakahanda na rin sila. May dala silang patalim na pwedeng gamiting pamatay sa aswang. Magkita-kita na lang tayo mamayang gabi. Daanan niyo ako sa bahay. Kailangan wala nang ibang makaalam sa plano natin para wala na pong madamay Tama, mamayang gabi. Tatapusin na natin ang kahibangan ni Abel sa halimaw na yun. Hindi natin sasaktan si Abel. Oo naman. Alam ko na ang gagawin ko.
Ang Magindara lang ang sasaktan natin. Gusto ko lang aminin sa inyo, hindi ito yung unang pagkakataon na lalabanan ko ang Magindara. Ilang beses na ako nakapaglaban sa tubig. Eba, hindi ka namin pwedeng hayaang lumaban mag-isa sa Magindarang yon. Masanay siyang kumilos doon. Paano kung ilubog ka niya? Nagawa na po yun sa akin dati na Magindara at alam ko na po kung paano makakalusot. Mabuti naman kung ganon. Ang kailangan lang natin gawin, makuha yung itim na perlas kay Abel at maibigay sa'yo. Ako naman tutulungan kita, Eba, sa paglaban sa Magindara. Sige po, kung yan ang gusto nyo. May kanya-kanya na kayong gustong gawin. Nakakatuwa nga po eh. Dahil gusto nyo talaga akong tulungan. Pero ako lang po yung magbubuwis talaga ng buhay ah. Kahit anong mangyari, wag na wag po ninyong bibigyan ng pagkakataon yung Magindara na masaktan kayo. Hanggang sa dumating na ang gabing pinakahihintay namin, inabangan namin si Abel na lumabas sa bahay nila. Kagaya ng una ko siyang nakita, may dala siyang bulaklak. Mukha siyang mabango at maayos ang pananamit. Maingat kami nagmamasid sa kanila ng lola niya habang nagpapaalam si Abel sa kanyang lola. Lola, pangako po, magdadala ako ng maraming perlas ngayong gabi. Ay, mabuti naman apo. Gawin mo lang ang pinapagawa ni Iris sa'yo, ha? Kung kailangang magbigay ka ng perlas sa mga tao para lamang mauto mo sila, gawin mo. Apo, nasasabik na rin po akong makasama si Iris ngayong gabi. Matagal na kaming hindi nakikita. Ay, alam mo naman, yung Eva na yun wala kang kwentang babae yun. Bakit hindi mo na lamang siya tapusin? Para wala nang umahadlang sa relasyon ninyo ni Iris, hindi ba? May panahon din sa akin si Eva. Sige na po, alis na po ako, Lola. Base sa nakikita ko, si Aling Aving ang nagtutulak kay Abel na gawin ng masasamang bagay kahit alam niyang wala sa tamang katinoan ng apo niya. Naaawa ako kay Abel at nasasaktan din ako para sa sarili ko. Eba, ayos ka lang ba? Alam ko nasasaktan ka pero sana hindi yun yung magpapahina sa'yo. Tapos na akong manghina sa bagay na yan. Sa tagal namin magkarelasyon ni Abel, ni hindi ko naramdamang ayaw pala sa akin ng lola niya. Ang sabi niya lang, hindi boto sa akin pero ngayon, alam ko nang kaplastikan lang lahat ang pinakita niya sa akin. Wala naman talagang kwenta ang matandang yan eh. Pabuti lang yan kapag may kailangan siya. Tignan mo, ibis na iligtas ang apo niya, ginagamit niya pa. Kaya nga po parang hindi na po siya tao. Huwag kayo maingay, lumilingon si Abel. Baka mamaya mapansin niya tayo at hindi natin mahuli ang Magindara sa dagat. Sinundan namin siya. Nang makarating kami sa dagat, wala pa rin na Magindara. Nag-aabang din si Abel sa pagdating nito. Tinawag niya ang pangalan na Magindara habang pinapagalaw niya ang mga kamay niya sa tubig. Iris! Iris, nandito na ako! Magpakita ka na sa akin, sige na oh! Huwag ka na magtampo, pasensya na talaga sa nangyari. Tignan mo, para siyang baliw. Ganyan talaga nagagawa ng pag-ibig na parang gayumahan talab. May nakita ko, bukang may paparating. May malaking buntot ng isda ako nakita. Yan na yata yung Magindara. Maganda na kayo. Sa wakas, makikita ko na rin ang mukha ng sinasabi niyang maladiwatang kasintahan niya. Ayan na, lumitaw na Magindara. Isang napakagandang babae ang lumitaw mula sa tubig. Maganda ang buhok niya at may perlas na nakapalibot sa ulo. Nang makita siya ni Abel, tumakbo siya papunta sa tubig kung nasaan ang Magindara. Kumanta ang Magindara. Napakaganda ng tinig niya. Nakakabingi, pero nakakagaan ng pakiramdam. Napansin ko sina Bernard at Kuya Austin. Unti-unti na silang nawawala sa sarili, kaya hinampas ko sila. Ano ba kayo? Huwag nga kayo magpapadala sa magandang boses na naririnig ninyo. Pati kayo mahihipnotismo na eh. Mabuti pa, takpan ninyo yung mga tenga nyo. Ang ganda talaga ng boses niya. Hindi na kinanta niya nung nasa gitna kami ng laot. Kita mo na. Oh, tumigil siya sa pagkanta. Tingnan niyo si Abel. Halatang miss na miss niya yung Serena. Oo nga,
Para siyang baliw kung makayakap. Pero totoo nga, tunay nga na maganda yung sirena. Totoo yan. Magaganda talaga sila dahil mga diwata sila ng tubig. Ano nang gagawin natin? Teka, sandali lang. Manmanan muna natin kung ano yung gagawin nila, ha? Habang nakayakap si Abel sa Magindara, unti-unting nagbabago ang anyo nito. Nagkaroon ng kaliskis ang katawan niya. Humaba ang mga kuko. Ang mukha niya ay naging mukha ng halimaw na may matutulis na ngipin. Natakot ako na baka saktan niya si Abel. Pero nang magkatinginan sila, pinakitaan niya ito ng mga perlas. Hindi natakot si Abel. Gandang-ganda pa rin siya sa halimaw na nasa harapan niya. Anak nang, tama ka nga Eva. May gayong mga ata talaga Magindara na yan. Kaya hindi natatakot si Abel sa kanya. Hindi na yan pag-ibig eh. Itim na kamangyarihan na yan. Di ba nga sabi ko sa'yo, hindi tayo pwede magpakita hanggat hindi sila umaahon sa tubig. Kailangan nasa pangpang sila para walang masamang mangyari kay Abel kapag nakita tayo na Magindara na yan. Kailan pa ba sila pupunta ng Pampang? Paano kung dyan lang sila mag-usap sa tubig? Konting hantay lang. Pupunta rin sila sa Pampang. Maniwala kayo sa akin. Sige, maghintay tayo. Maya-maya pa, habang nag-uusap sila ng aswang na Magindara, unti-unti silang pumunta sa Pampang. Doon na kami naghanda para sugurin sila. Hinanda ko ang sibat na ginawa ko. Si Kuya Osting naman at Bernard, hinanda na rin ang kanilang mga patalim. Sakto, nasa gilid sila ng Pampang. Mahihirapan niya makabalik ng dagat. Sige, kailangan na natin sila salakayin ngayon. Oo, masakit man pero sa nakikita ko, kaya nabalot ng kasakiman ng puso ni Abel dahil sa mga perlas na umaakit sa kanya. Hindi ganyan si Abel. Tingnan niyo ang itim na perlas sa liig niya. Kanina pa yan umiilaw habang kaharap niya ang aswang na Magindara. Ngayon na, lumapit na tayo sa kanila. Oo, ako na bahala kay Abel. Ikaw na sa Magindara ha. Mabilis kaming sumugod sa kanila. Nakita kami na Magindara kaya umangil ito. Hinawakan niya si Abel sa leeg. Mukhang tinatakot na kami na sasaktan niya si Abel kapag patuloy kaming lumapit sa kanya. Eva, papatayin niya si Abel. Hindi niya kayang patayin si Abel. Diyos ko, ang pangit talaga ng halimaw na yun sa malapitan. Lumayo kayo. Mga walang hiya kayo. Hindi ako papayag na saktan yung kasintahan ko. Tingnan mo nga yung tsura ng kasintahan mo. Mukha siya pro ha. Ang pangit-pangit yan eh. Mas pangit ka. Kapag lumapit kayo, papatayin ko kayong tatlo. Bernard, alam mo na yung gagawin mo ha? Ngayon na! Sige. Biglang kumanta ang Magindara. Halos mabingi ako sa ganda ng boses niya. Nakita ko siyang gumagapang papunta sa dagat para makatakas. Si Kuya Osting at Bernard naman, nagtakip na ng mga tenga nila. Yan, ganyan nga. Kumanta ka para makatakas ka sa kanila. Eva, labanan mo! Kapag nagpatalo ka sa kanya, hindi natin maililigtas si Abel! Aray! Ang sakit sa tenga! Diyos ko, nangihina ako, Kuya Osting. Malakas ka, Eva. Kaya-kaya mo labanan ang boses niya. Isa kang albularya. Huwag ka papayag na makatakas sa Magindara na yan sa'yo. Tandaan mo, ito na lang ang unang beses at huling beses nating mapapatay yan. Lumabang ka! Kailangan ko iligtas si Abel. Kailangan ko iligtas si Abel. Kailangan ko iligtas si Abel. Hindi ako papayag na magamit niya pa si Abel. Huwag kang tumakas. Harapin mo ako. Aswang na Magindara. Nilakasan ko ang loob ko at nag-usal ako ng dasal para malabanan ang napakaganda niyang tinig. Unti-unting nanumbalik ang lakas ko at humina ang boses na Magindara. Hinanda ko ang sibat ko at tumakbo papunta sa tubig para salakayin siya. Tumalon na Magindara sa gitna ng dagat, kaya tumalon din ako para tamaan siya ng sibat. Lalangoy ka pa ha? Hindi ito ang unang beses na may hinarap akong aswang na Magindara. Alam ko na ang taktika niya sa labanan sa tubig. Eva! Nakuha na namin ang itim na perlas! Hawakan mo lang! Nasaksak ko ng sibat yung buntot na Magindara. Lintik ka! Lalaban ka pa ha? Itong isa pang pangmalakasang saksak para sa'yo! Hilahin mo Magindara papunta dito sa gilid ng Pampang. Nakabaon na ang sibat sa buntot niya kaya hindi na yung makakatakas. Malakas siyang magwala.
Nahihirapan akong hilahin siya lalo na't medyo mataas yung tubig na to. Tutulungan na kita! Tara! Pakawalan yung babaeng mahal ko! Tigilan niyo yan! Ginagapos ni Bernard si Abel at wala na itong magawa dahil nakadagan siya sa kanya. Samantala, lumangoy si Kuya Osting papunta sa amin na Magindara at tinuluyan akong hilahin papunta sa Pampang. Pero nagwawala ang Magindara. Kinakalmot kami, pilit kumakawala. Kaya todo depensa kami ni Kuya Osting para hindi kami masaktan ng malala. Kayo nandito ka na sa Pampang ng dagat. Paano mo pa kami lalabanan? Malaki ang atraso mo sa aking hayop ka! Dahil sa'yo, natutong gumawa na kasamaan si Abel. Ngayon, tatapusin na kita. Teka, hindi! Tignan niyo! Tumataas ang alon papunta rito sa kinaroroonan natin! Naku, isa yan sa kapangyarihan ng mga Magindara. Kaya nilang kontrolin yung tubig para makatakas. Tarakan mo na siya ng sibat! Patayin na natin siya! Hinila ko ang sibat na nakabaon sa buntot niya at hinanda kong itarak yun sa dibdib niya. Pero biglang sumigaw ng napakalakas sa Magindara. Nabitawan ko ang sibat sa sobrang sakit sa tenga. Malapit na sa amin ang alon at anumang oras, hahampasin kami noon. Kumaway ang buntot na Magindara at nang papalapit na ang alon, mabilis siyang sumisid doon. Nawala siya sa paningin namin, kasabay ng paghampas ng alon sa amin. Natangay kami ng tubig pero hindi iyon ang nagpatibok ng malakas sa dibdib ko. Nasa likuran ko ang Magindara. Nakahawak siya sa leeg ko at kinagat niya ako. Napasigaw ako sa sakit, sabay hila sa buhok niya para maibagsak siya sa buhanginan. Hindi mo ako matatalo. Alam ko ang kahinaan mo at gagamitin ko yon sa'yo ngayon. Bernard, nasaan yung itim na perlas? Ito! Aray ko! Ah! Akin ang itim na perlas! Eba, saluhin mo ang itim na perlas! Sige, ihagis mo! Ah! Naghahanda na rito balo ng Magindara. Eba, siguraduhin mo ikaw ang makakakuha ng itim na perlas! Hinampas ko muna ng sibat ang aswang na Magindara kaya muli siyang bumagsak sa buhanginan. Nasalo ko ang perlas. Saka nag-usan ng ritual para mabasag ang hipnotismong nanggagaling doon. Nang matapos na, inilagay ko iyon sa isang malaking bato at hinampas ng isa pang bato. Tuluyang nabasag ang itim na perlas. Si Abel biglang nawalan ng malay. Naggalit ang Magindara at napasigaw siya ng napakalakas. Umalingaw-ngaw ang boses niya sa buong dalampasigan. Tapos na ang panggagamit mo kay Abel. Panahon na para tapusin na kita. Huwag mo na patagalin, Eba! Tapusin na natin ang sabay ang aswang na yan! Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo sa kaibigan ko. Kinuha mo buhay niya at hindi sapat ang mga perlas na regalo mo bilang kabalot. Wala kang balak saktan si Abel dahil mabuti siyang tao at siya ang kahinaan mo. Sabay-sabay kaming sumugod sa aswang na Magindara. Sinaksak ko siya ng sibat sa puso, habang si Kuya Osting at Bernard naman ay sinaksak ang iba pang bahagi ng katawan ng aswang. Nang tuluyan na itong mamatay, binuhat ni Kuya Osting ang katawan ng Magindara. Si Bernard naman ang nagdala kay Abel para maihatid siya sa bahay nila. Bakit hindi ka sumama ron sa bahay ni Abel? Babalik na ang alaala noon. Hindi na po kailangan. Ihahatid pa po namin yung katawan ng Magindara sa barangay hall para po makita ng mga tao mamaya. Mauna na lang po kayo ron Tatawagin ko lang po sila. O sige. Matadaanan natin ang bahay ni Gina. Siya na lang ang unahin mo. Sige po. Ate Gina! Ate Gina! Gising na po ba kayo? Ay oo! Gising na ako! Teka! Ay! Bakit kami sugat? Pumunta po kayo sa barangay hall Nabigyan na po namin ng hustisya yung pagkamatay ng asawa ninyo sa wakas. Naroon na po yung halimaw. Dala na po ni Kuya Osting yung bangkay niya. Ano? Opo. Mauna na po kayo ron at tatawagin ko lang po yung iba. Tumango si Ate Gina kaya umalis na ako at dinaanan pa ang ibang taga-baryo. Pinakahuli kong pinuntahan si Mang Efren. Nagulat siya kung paano namin nahuli at napatay ang Magindara.
pero hindi na ako nagpaliwanag. Nang magtipon-tipon na kami sa barangay hall, parang hindi makapaniwala ang mga tao nang makita ang totoong itsura ng Magindara. Ay, yan ba talaga yung sinasabi ni Abel na kasintahan niya? Ay, Diyos ko, sa itsura niya pa lang nakakatakot na. Pero ang sabi niya maganda raw. Nakalaya na si Abel sa sumpa ng halimaw na ito. Naibigay na rin ang hustisya sa pagkamatay ng mga taong sinalakay ng halimaw na ito, lalo na sa asawa mo na siyang kaibigan ko. Mabuti na lang at tumating si Eva sa baryo. Dahil kung hindi, baka hanggang ngayon sunod-sunod pa rin ang pagkamatay ng mga mangingisda. Kaya nga maraming salamat talaga Eva ha. Dati pinagdarasal ko lang na sana mahuli at mapatay na nila lang sa dagat. Pero ngayon nangyari na. Ay nakuhulog ka talaga ng langit sa baryo. Dahil sa mahiwagang dalagang yan, marami ang nagbago sa baryo. Maraming nasaktan at namatay. At ngayong wala na siya, umaasa ako na babalik na ang lahat. Opo, makakabalik na rin po kayo sa pangingisda simula bukas. Ay, salamat sa Diyos. Salamat talaga, Eva. Maganda rin palang naidulot ang hiwalayan ninyo, ano? Natulungan mo kami makalaya sa halimaw. Hindi na ako sumagot sa kanila ng mga sandaling iyon. Nagdesisyon silang sunugin ang katawan ng Magindara. Umalis na ako sa barangay hall at bumalik sa kubo. Inayos ko na ang mga gamit ko para kapag lumiwanag ang paligid bukas, aalis na lamang ako. Maya-maya pa, dumating si Bernard sa kubo. Sinabi niya sa akin na bumalik na nga si Abel sa kanyang katinuan at ako raw ang una nitong hinahanap. Eba, baka kailangan niyo mag-usap ni Abel. Alam mo naman na kahit nagawa niya yun at nasabi niya yung mga bagay na yun sa'yo at nasaktan ka, kinukontrol lang kasi siya nun. Ay nako, alam mo Bernard, kung talagang mahal niya ako, dapat hindi niya ako nakalimutan ng ganun lang kapilis. Kasi may puso naman siya Ay, alam mo, napagod na rin ako ng kakahabol sa kanya Kalayaan yung gusto niya, di ba? Ibibigay ko na yun sa kanya ngayon. Ay, ano ba naman yan Mukhang totoong hiwalayan na nga talaga to. Siguro kailangan na muna namin magkalayo para mas makapag-isip kami. O siya, aalis na ako bukas sa madaling araw Aalis ka na nang hindi kayo nag-uusap? Wala naman na kaming dapat pag-usapan pa Ay, o siya, magpapahinga na muna ako. Sige, mauna na ako Pinilit kong makatulog ng gabing iyon. Pero hindi talaga ako makatulog. Nang sumapit ang umaga, tanghali na akong nagising. Siguro dahil na rin sa sobrang pagod kagabi. Bumangon ako at dinala na ang bag ko palabas ng kubo ni Mang Efren. Nagpaalam ako sa matandang lalaki at biglang nagtaka siya. Alis ka na. Sabi ni Abel, kakausapin ka pa raw niya. At ano naman pong pag-uusapan namin? Ano, hihingi siya ng tawad dahil sa nangyari? Ay nako, alam ko na po yung mga ganyan. Ay, totoo nga na kinontrol siya ng Magindara. Pero, napakasakit pa rin po nung mga pinagsasabi at niya sa akin nung kontrol siya ng Magindara. Eva, kung mahal ninyo ang isa't isa, matuto kayong magpatawaran. Yung nangyari sa buhay ninyo, pagsubok lang yon. Nagtatagumpay naman kayo nagtagumpay kayong lagpasan yun. Kaya naniniwala ako na meron pang natitirang pag-ibig dyan sa puso ninyo. Naniniwala ako na lalo pa kayong titibay. Hindi ko po alam. Titibay po ba o bibigay na lang po? Ayan na pala si Abel. Kasama ang lola niyang bruha. Nang makalapit si Abel sa akin, bigla niya akong niyakap ng mahigpit. Nasasaktan pa rin ako at nagtatampo sa kanya dahil sa mga nangyari. Hinawakan niya ang magkabilang pisngi ko. Pilit kong pinipigilan ang pagpatak ng luha ko dahil ayokong makita niyang mahina ako pagdating sa kanya. Balita ko, nasugatan ka raw kagabi. Kumusta ka? Ayos lang ako. Okay ka tapos iwas ka ng iwas ang tingin sa akin.
Malala ba yung naging kasalanan ko sa'yo? Sige na. Ito naman na ako ngayon eh. Gantian mo ako, saktan mo ako para gumaan yung pakiramdam mo. Patawarin mo ako, Eva. Hindi ko sinasadya ang mga nangyari. Oo, alam kong hindi mo sinasadya. Pero hindi ako naniniwala na kayang alisin ng kapangyarihan na magindara na yon yung totoong pagmamahal mo sa akin. Kasi, Nika Titing, dapat may matitira pa rin eh. Alam ko. Hindi ko nga alam talaga yung totoong mga nangyari. Wala akong natatandaan pero susuyuin kita. Magalit ka lang sa akin pero hindi kita susukuan. Kagaya ng hindi mo pagsuko sa akin. Hindi naman boto yung lola mo sa akin eh. Naku wag mo na sabihin sa kanya yan. Hindi niya naman alam yung mga nagawa ko eh. Pakiusap naman, wag mo na sanang turuan yung apo kong magalit pa sa akin. Una't huli ko nang pakiusap yan sa'yo. Teka, ano po yung nagawa ni Lola? Bumuntong hininga ako at umiling sa kanya para pagtakpan ng kasalanan ng lola niya. Lumuhod si Abel sa harapan ko at nagmakaawa. Hinawakan niya ang dalawang kamay ko habang nakatingala sa akin. Eba, nagmamakaawa ako sa'yo. Bigyan mo ko ng pagkakataong makabawi sa'yo. Patawarin mo na ako sa mga kasalanan ko. Hindi ko naman sinasadya ang lahat eh. Kung aalis ka, sasama ako sa'yo. Gusto kong maging asawa kita. Dapat nga plano kong mag-propose sa'yo nun eh. Kaya lang hindi natuloy dahil sa nangyari. Totoo ba yan? O baka naman inuuto mo lang ako dahil may kasalanan ka sa akin ah. Sinabi na ni Bernard ang lahat sa akin. At ang masasabi ko lang, ang sama-sama akong tao. Talagang naging masama ka nun no. Kaya nga nandito ako at humihingi ng tawad. Sige na, patawarin mo na ako. Shasha, oo na nga lang. Total, hindi mo naman sinasadya yung nangyari kaya pinapatawad na kita. Salamat sa Diyos. Talagang mabait ang nobya ko. Hayaan mo, kapag nakabawi ako sa sarili ko, magpapakasal na tayong dalawa. Handa akong gawin ang lahat ng yun para sa'yo, Eva. Ay, mabuti naman nagkabalikan na kayo. Abel, sumama ka na kay Eva doon sa baryo nila ha? Oo nga naman, Abel. Doon na lang kayo mamuhay at huwag na rito. Ay naku Abel, maraming sinakripisyo si Eva para lang mailigtas ka ha. Sana naman wag mong sayangin yung pangalawang pagkakataong ito. Hindi po, Ate Gina. Sabay naming ninisan ni Abel ang baryo nila. Araw-araw niyang pinaparamdam kung gaano niya ako kamahal. Tinago ko na lamang sa kanya ang lahat ng ginawa ng lola niya para sa katahimikan naming dalawa. Ngayon, may mga anak na kami. Mangingisda pa rin si Abel at minsan sinasamahan ko siya sa laot. Sa awa ng Diyos, maayos, tahimik at maginhawa ang buhay namin. At hanggang ngayon, albularya pa rin ako. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Miss Jem. Maraming salamat po. Muli, ako si Eva at ito ang aking kwento. At ayun na nga ang kwento ni Abel at ni Eva. O kung Alright. ano man ang mga natutunan ninyo, Sa i-comment story nyo na to, lang. no? O i-comment nyo na lang dyan sa baba. At syempre, huwag nyo kakalimutan ang Like, share. share, and subscribe. At magkita-kita po tayo sa susunod nating video. Thank you. Bye. Bye-bye po! Ilayo muna sa akin ng babae yan. Sorry. Alam nyo sa... Alam nyo sa... Kala ko cellphone mo. Bitawan nyo! Bitawan nyo!